Suspended Mayor Alice Go. Tuloy ang pag-aresto. May warrant of arrest na daw ito sa gayang sabi ni Senador Gatchalian. Sila kasi ang gumigisa dito sa kay Mayor Alice Go kung saan nga ay hindi pala itong Pinoy at ito ay purong Chinese. Kung saan nga ay bawal na magpatakbo bilang alkalde at mas lalo pang naging kontrobersyal at lumaki nga ang problema nang madawit nga ang pangalan ni Mayor Alice Guo sa Pugo kung saan nga sangkot dito ang mga malalaking opisyalis at ilang senador. Ayon pa nga dito sa abogado ni Mayor Alice Guo na hindi daw sapat ang ebidensya na binabato laban sa kanyang kliyente. Napakahina daw ng kanyang ebidensya na ginagamit. Samantala naman nakita natin sa balita na ilang araw na daw o linggo na hindi daw nakikita sa farm itong si Mayor Alice Guo. Samantala naman hindi nga nakakadalo sa Senate hearing itong si Mayor Alice Go dahil na rin daw sa trauma na kanyang nararamdaman or nararanasan. Andito ba kaya sa Pilipinas itong si Mayor Alice Go or wala na nga ba at nakalabas na ng bansa? Bibigyan namin ng focus yung Porac Pogo Hub dahil kung matatandaan natin wala sa mga may-ari ang pumunta doon para magpaliwanag. Parang ang aking nakikita dito parang umiiwas silang matanong, no? Pag may mga taong hindi pumupunta, ang unang pumapasok sa isip ko may alam sila at umiiwas sila sa mga tanong. Kaya pinasupina namin yung mga may-ari ng Lucky South 99. Pinasupina rin natin yung may-ari ng Whirlwind Corporation. Ito yung landowner para sumagot at magbigay ng paliwanag kung bakit sa loob ng compound nila merong ganitong mga torture at pangyayari. Opo. Senator, itong Pogo, kasi dalawang Pogo po yung pinag-uusapan natin, yung Bamban Tarlac at saka itong sa Porac Pampanga. So yung sa Porac Pampanga na binabanggit ninyo, identified po ba kung mga Filipino o mga Chinese, yung pong mga investors dito, yung may-ari ng lupa o yung nagtayo nito mga ng Pogo doon? Nimfa, mga nakita naming mga Pogo Hub, mayroong mga Chinese na sindikato ang mga nasa likod nito, mga dayuhan na mga sindikato. At mayroon silang mga partner na Pilipino. Ganun din nakita naming mga setup sa mga incorporation papers, sa mga ebidensyang nakikita namin. Yung may Chinese na sindikato na nasa likod nito, tapos mayroon silang mga local na mga partners o local na ginagamit. Nag-a-apply ng permit, nakikipag-usap sa government official. Marami kasi dito sa mga dayuhan ay hindi marunong mag-Tagalog o mag-English kaya gumagamit sila ng mga local na mga kakilala nila o local na partners. At ito yung mga gumagalaw para makakuha ng permit at papeles. Dito po ba sa Porac, Pampanga, sir, nakita din ho ninyo yung inyong nakita doon sa Pogo sa Bamban Tarlac at sa iba pang mga Pogo na yung mga Pilipinong pangalan, yung sinasite ng pangalan, apparently hindi sila talaga incorporator, so kaya naman hindi po matuntun yung address. At Nimfa, medyo malabo yung pagdating mo sa akin. Sir, ulitin ko po yung question. Nakita nyo nun ba dito sa Porac, Pampanga, Pogo, yung pong nadiskubre doon sa ibang mga Pogo na yung mga Filipinong nakadeklarang kasosyo, apparently hindi totoo o kaya hindi malukit. Tapos yung mga address din nila na nakadeklara ng mga Chinese, hindi din pumatunton. Sorry Nimfa, medyo malabo yung dating mo sa akin. May portion na malinaw, may portion na malabo kaya hindi ko lang ma-pick up ko ano yung question. Yes. Pakiulit one more time. Sir, ito po. Yes sir, ito po na maliwanag na tayo sir. Sir, and i-reestablish lang yung connection. Ayun, tinatanong natin kasi doon po sa ibang mga Pogo, merong nag-testify kasi sa Senate.
nung 2 weeks ago na sinabi, nakadeclare siya na incorporator dun sa Bamban, na sabi niya, hindi ko nga alam na incorporator pala ako dun sa Pogo na yun sa Bamban. So, ganun din ba yung nakita sa Porac? At saka, dun po sa ibang mga Pogo na inimbestigahan dito sa Maynila, yung sa, tawag dito, Las Piñas, at sa Parañaque, sorry, not Las Piñas, Parañaque, tsaka sa Pasay. Nung inimbestigahan din po ng Ways and Means Committee, ay walang ganung address. Nakadeklara dun sa Securities and Exchange Commission yung pong mga address at saka mga pangalan. Non-existent, hindi ba, Senator Gatchalian, sir? Yeah, mas malinaw na. Ayan, opo. Actually, yan yung modus na nakikita namin sa pag-i-incorporate ng mga kumpanya dito na may kinalaman sa Pogo. Bigyan kita ng halimbawa, yung konkretong halimbawa dito, yung Pogo Hub sa Bamban, na kung saan nakita natin yung mga incorporators, mga tindera ng barbecue, tindera ng banana queue, nawala silang kinalaman dito sa Pogo Hub na ito. At nung tinignan ko ulit yung mga address, lahat sila taga Concepcion Tarlac, galing sa iisang lugar lang. At inamin naman nila, taga Concepcion Tarlac sila. Kung pinuntahan namin yung mga bahay nila, makikita natin barong-barong yung mga bahay nila at walang kakayahan para mag-invest sa isang Pogo. Tingin ko hindi nga nila alam kung anong ibig sabihin ng Pogo o ano yung operation ng Pogo. Kaya ito nakita rin namin to sa Porac. In fact, doon sa provincial government, meron silang in-interview na tao doon. At sabi nga nila na wala siyang kinalaman dito sa Pogo. Ngayon, nakikita ko dalawang bagay. No? Unang-una, gumagamit sila ng mga tao na walang kinalaman sa Pogo at linalagay nila yung pangalan doon. No? Parang dummy ang lumalabas. At pangalawa, mayroon din mga tao na alam mo yung ginagawa pero binibigyan ng pera para gamitin yung pangalan nila. Yun, may liability ganun ng mga tao dahil yun talagang in legal terms, dummy talaga siya. Ginagamit siya para ilagay lang yung pangalan. Pero mayroon rin kaming nakita na wala talagang kinalaman, ni pera, ni nakausap kung sino, pangalan lang ang linagay. Dahil yan rin ang isang anggulo pwedeng tignan ng committee, no? Yung pag-incorporate ng mga kumpanya sa atin. Napakadali eh. Magbigay ka lang ng pangalan, anong address, meron ka ng korporasyon ka agad. No? Papakita mo lang na may deposito ka sa capital mo. Pero yung as to the authenticity, nung mga incorporators, yan ay medyo kailangan tignan. Tingin ko diyan ang nagiging butas, no? Dahil nga ang linalagay ngayon ng ibang mga tao, mga peke o mga taong walang kinalaman sa pag-incorporate ng kumpanya. Ayun, isa yan sir sa pwede nyong gawa ng panukalang batas kasi in aid of legislation yung sa Senate. Tama kayo sir, ang dami ng naimbestigahan ng Senado at ng Securities and Exchange Commission na maraming nairehistrong negosyo pero pag chinek, dinoble check yung tao non-existent o kaya naman existent siya pero fictitious yung address. Tama. So, tama. Ito kailangan tignan rin ng Securities and Exchange Commission. Baka kailangan nila magkaroon ng random probity check. Alam ko, napakadaming korporasyon nag-incorporate. Alam ko rin dahil sa ease of doing business, hindi nila tinitignan isa-isa yan. Pero dapat siguro magkaroon ng random at magkaroon lang ng random validation post-incorporation para malaman kung totoo. Kasi for example, doon sa Banban, nakita namin ginamit si Winnie Lim at si Lin Wenyi. Dalawang tao inilagay nila sa isang korporasyon. Alam naman natin na iisang tao lang to. So ang ibig ko, ang lumalabas na maraming tao, siguro hindi lang naman tong kaso, no? May ibang kaso pa, na ginagamit yung incorporation papers para palabasin na lehitimo sila, legitimate sila. Pero hindi naman dahil nga yung mga pangalan, pare-pareho o yung mga pangalan, bogus ang linalagay. Opo. Senator, dun po sa Bamban, di ba iniugnay na po si Mayor Alice Go, may nakita kayong matibay na indikasyon na involved talaga siya, hindi nga indikasyon, yung binabanggit po ninyo, ebidensya na involved si Mayor Alice Go dun sa Pogo sa Bamban. Doon po sa Porac, Pampanga na Pogo, ano po ang kaugnayan ng Mayor doon? May mga information na binigay sa amin ng PAOK, NIMFA. Hindi lang namin masabi ngayon dahil ongoing investigation pa. At pero may mga lumalabas na connection siya dito sa Porac Pogo Hub. May mga personalities na nakikita kami, nakakilala niya o meron silang relasyon.
At ito ay tuloy-tuloy pa yung investigasyon. Aha. Pero of course, meron po siyang denial na may kinalaman siya dito. At saka ang katwiran niya, narinig ko po doon sa isang interview, hindi daw kasi sila makapasok doon sa Porac kaya hindi niya nalaman yung illegal activities doon. Yun ang sinasabi ng local government unit, NIMFA, na hindi sila makapasok doon. Pero nasabi ko nga na ang local government unit, maraming kapangyarihan yan. No? Sinadya talagang bigyan ng maraming kapangyarihan yan para siya ang magiging may pananagutan sa kanyang jurisdiction. Kung meron siyang nadidetect na hindi maganda, kung meron siyang nadidetect na hindi maganda na nangyayari sa isang negosyo, pwede niyang gamitin yung regulatory powers niya para pumasok at imbestigahan. Pero in the case of Porac, hanggang labas lang sila at tumigil na sila doon. Hindi sila gumawa ng subsequent operation, hindi nila pinatawag yung may-ari. Sana gumawa ang next move nila, patawagin may-ari para magpaliwanag, mag-show cause order sila. Pero wala parang nung tumigil lang, wala nang ginawa, no? So nakakapagtaka na ganito yung ginawa ng local government unit. Parang para sa akin, parang special treatment ibinigay doon sa Lucky South 99. At dahil po dyan ay imbitado, sir, yung mayor, ano po, sa hearing? Correct. Last time inimbitahan siya, binigyan din siya ng pagkakataon para magpaliwanag. Pero iimbitahan ulit siya dahil ongoing itong Porac investigation. Ayun, opo. And then, sir, baling po ako dun sa Bamban Tarlac. Imbitado po ulit, may sabina actually si Mayor Alice Go dahil hindi umattend nung nakaraang hearing nung June. Pagkatapos, ang alam din po namin, may sabina rin po para sa kanyang mga kapatid, Wesley, Siemens, and Sheila. Tama ho ba? Tama. Opo. So may balita ba kayo kung na-serve yung pong sabina kay Mayor at saka po dun sa tatlong kapatid? Hindi ko pa nakakausap si Comsec, no? Binibigyan namin siya until today, until Sunday para mag-serve ng mga supina. Dahil napakahirap, Nympha, nakausap ko si Comsec on the sidelines. Ang hirap mag-serve ng supina dahil yung mga address, una yung Go family, may 4 na iba't ibang address. Kaya pupuntahan nila isa-isa yun. Pag walang nag-receive, pupunta sila sa iba. At mahirap, no? At hindi lang sila ang nagkaroon ng supina, kundi yung iba pang mga may-ari nung Lucky South 99 at yung Whirlwind. Pero by tomorrow, mabibigyan kami ng report kung kumusta na yung kanilang pagsuserve ng supina. Senator, paano ho pag hindi sila dumating? Si Mayor Guo at yung kanyang mga kapatid. Tsaka ho ang katwiran kasi nung kampo ni Mayor Guo, narinig ko ho yung isang lawyer kanina, si Attorney Stephen David, sabi nila, ano pa ba ang gusto ng Senado? Nasa ano na ho ito tawag dito, kumbaga napigana si Mayor Guo at meron na hong ongoing na judicial process dito. Tinutukoy po yung may complaint na sa Ombudsman. In fact, suspended na po si Mayor Guo ng Office of the Ombudsman. Tapos may ongoing na rin pong preliminary investigation ng Department of Justice. Well, ongoing itong investigation, ano? So independent naman ang Senado sa mga ongoing judicial investigation. Alam naman natin yan, in aid of legislation, iba yung aming objective. Dahil nga tuloy-tuloy ito, nasa discretion ngayon ng mga senador kung iimbitahan siya o hindi. At magbigay rin linaw. For example, bigyan kita ng konkretong halimbawa. Alam naman natin na nagsinungaling sila sa kanilang birth certificate. Alam naman natin na yung birth certificate niya, peke. Ang gusto ko ako personal, gusto kong malaman, paano nila ginawa to? May sindikato ba silang kinausap? Mayroon ba silang binayaran sa loob ng civil registry? Dahil kung mayroon ganun, then kailangan natin ayusin yung buong civil registry system natin dahil nagkakaroon ng sindikato. Baka dapat gawin ng centralized o gawin computerized. Ngayon kasi, bawat LGU may kanya-kanyang civil registry at hindi ma-monitor ng central yung galaw ng iba't ibang civil registry. So, hindi natukoy na kung sino yung kanyang totoong identity. Pero ngayon titignan rin yung proseso kung paano sila nakakuha ng ganitong peking birth certificate. Ayun. Pero paano naman po yung punto nga nila, sir? Sorry, ulitin ko lang po. Paano yung punto nila na iniimbestigahan na ho sila ng Ombudsman at saka ng Department of Justice? Meron pa ho, ano pa ho yung gustong tumbukin ng Senado o meron pa ho bang lalabas na mga ebidensya pa against the mayor?
Meron pang mga tuloy-tuloy itong pagpadala sa amin ng mga ebidensya. Totoo yan, no, na nag-file na ng quo warranto case ang Solgen. Pero ako naniniwala, Ninfa, na mas maraming ebidensya, mas titiba yung kaso ng Solgen. At wala akong nakikitang mali kung magdagdag ng ebidensya. Ngayon, nakita naman natin na marami sa mga ebidensya na ginamit ng iba't ibang hensya nanggaling sa Senado, no, dahil yung mga papeles ay pinadala sa atin at nailabas natin sa hearing itong mga ebidensya. Kaya magagamit rin ito ng Solgen sa kanilang kaso at ibang mga ahensya. Opo. And then sir, kayo ho yung naglabas, sir, di ba, ng mga document na nagpapakita na pumasok sa bansa bilang Chinese at may Chinese passport si Mayor Alice Guo, siya bilang Guo Huangping at tsaka yung kanyang kapatid yung Wesley Guo. Doon ho sa dalawang kapatid pa, yung Siemens and Sheila, may ganun din ho ba kayo nakuhang document, sir? Unfortunately, wala pa sa amin yung document ito. Tuloy-tuloy yung paghahanap ng BOI ng mga dokumento dahil medyo matagal-tagal na ito at sabi rin nila yung mga records ay nakatago na. So, pero tuloy-tuloy yung aming paghahanap rin sa mga iba pang mga kanyang kapatid dahil ganun rin, no? Gusto natin ma-establish na yung kanyang pamilya ay pumunta dito bilang Chinese citizen. At na-establish na rin natin walang naturalization process na nangyari. Kaya ibig sabihin hanggang ngayon ay Chinese citizen pa rin sila. Ayun, And then sir, di ba ho, nakasapina na nga si Mayor Guo at saka po yung kanyang mga kapatid. Papaano po pag hindi sila dumating sa July 10? Masasite sila in contempt at maaaresto sila. Pwede mag-issue ang Senado ng arrest warrant para maaresto sila dahil lumabag sila sa supina at na-cite sila in contempt. Tsaka naalala ko sir, di ba yung pagka nagsisinungaling, sa tingin po ninyo nagsisinungaling, kino-contempt na ninyo. Sa case ni Mayor Alice Guo, although dun sa unang pagharap niya, nakita na ninyo at dalawang beses pala na pagharap niya, nakita na ninyo ni Senator Ontiveros na nagsinungaling siya pero hindi siya na-contempt. Parang tama ho ba? Kinonsider ninyo na sitting mayor siya at the time. Ngayon naman suspended so hindi consideration na siya ay public servant na may kailangan siyang asikasuhin na constituency. So pwede siya i-contempt talaga. At that time, dahil siya ay isang lingkod bayan, binigyan natin ng mas malawak na leeway, sir. Kumbaga leeway, nagbigay tayo ng leeway at binigyan natin siya ng panahon para magbigay ng paliwanag. Dahil nga incumbent public servant siya at constituents ang mga taga-Bamban ay constituents rin natin. Opo. At magkakaroon ng butas kung siya ay makukontempt at makukulong dahil sino magpapatakbo ng kanilang LGU. Kaya binigyan din natin ng consideration yung pagka-mayor niya dahil binoto siya ng tao at naglilingkod siya sa kanilang lugar. Binigyan rin natin ng consideration yon. Pero nung dumadating na yung maraming ebidensya, actually, to be honest, Nifa, ang dami pang dumadating ngayon na ebidensya. At kasi pag dumating naman yung mga papeles, hindi naman kaagad on its face value, makikita mo yung problema. Talagang pinaprocess pa yan ng mga tao natin at siguro mga 1 linggo bago lumalabas yung totoong larawan. Pero ngayon, tuloy-tuloy pa rin yung pagbibigay sa amin ng mga ebidensya at may nakikita pa kaming ang daming inconsistency sa kanyang sinasabi. Kaya dahil suspended na siya, pwede siya talagang ma-cite in contempt at makulong dito sa Senado. So sir, meron pang mga bagong ebidensya po na lalabas tungkol kay Mayor? Marami pa. Personally, marami akong nakukuha. At I'm sure the other senators may mga nakukuha. Dahil nung lumabas yung kanyang totoong pangalan, si Guo Huaping, marami nag-reach out, no, para magbigay ng kanilang kwento o magbigay ng kanilang mga nalalaman. And then sir,
Naalala ko lang po, sabi nung isa, 'di ba sir, yung PAGCOR chairman, sabi niya, meron daw pong mga cabinet members, well, lagyan ko lang muna ng premise. So sir, dito sa dalawang pogo na ito, may mga Chinese nationals na involved, of course, na sa ngayon parang hindi natin makita, wala ni hindi na makita yung mga anino nila. So ongoing po yung investigasyon sa kanila. Ngayon sir, equally interesting po. Well, hindi equally interesting. Actually, mabigat din yung sinasabi na may mga taong gobyerno na nagpoprotekta dito sa mga pogo. At sir, naalala ko, nabanggit ninyo na merong mas mataas pa kay Mayor Alice Go